Ang ganda ng tambalan ninyo. Bakit ka nandito? Bossan, narinig ko na ang nobya mo. Parang Pippi? Oh, katulad Montag dati. Benji at Pippi, kung hindi ka mag-sign language. Paano niya may intindihan ang sinasabi Montag? Noong isang araw, bigla ka na lang nagalit. At pumunta dito nang walang paalam. Hindi mo alam na. Nakakahiya yon para sa akin. Oy, Chinkchan, nakita na naman tayo. Noong huli, bakit ka bigla umalis? Akala namin may nangyari sa iyo. Hindi ako marunong mag-sign language, Chinkchan. Baka hindi niya ako maintindihan. Kasalanan ko rin. Alam kong hindi niya ako naintindihan. Pero hindi man lang ako nag-aral ng sign language. Okay lang. Hindi mahalaga kung naintindihan niya o hindi. Mingxian, sumayo tayo. Kanina, kalahati pa lang ang sayaw natin. Noong paparito ako, May narinig akong nag-usap tungkol kay Chinkchan. sabi nila, hindi naiintindihan ni Chen. Paano siya sa sayo? Alam kong hindi mo gusto ang maingay. Magpahinga ka muna dito, huwag kang aalis. Ming! Mingsuan, tara na, maglaro tayo. Ayoko sa maingay. Hindi ako makapag-usap sa kanila, sobrang ingay. Pero ikaw talaga ang ayaw sa maingay. Mingsuan ang mga sinabi mo. Nakalimutan mo na ba? Huy, nandito ka pala. Gusto mong malaman. Kung ililigtas ko ni Mingqian. O ako? Tulong. Qingchen. Qingchen, huwag kang matakot, nandito na ako. Mingxian. Qingchen, okay ka lang ba? Mingsuan, talagang nagmamalasakit siya sa akin. Ay tiyo pala ang nobya ni An Mingxuan. Sabi nila, ipinanganak si Young Benji at Pippi, at isa pa si Young Yulala. Ang tanging may pagmamalaki niya ay ang 5 taon niyang kasama kay An Mingxuan. At ngayon ay masasabing kinagbungga na rin ang hirap. Ano ba ang dala mo? Tama ang puhunan niya, hindi mo inaasahan. Natama ang sugal niya. Pero, may kapansanan siya. Hindi pa nahihiya si An Mingxuan kapag dinala siya sa labas. E sasabihin kay o sa ayo. Ang Mingxian. Ay naging may kapansanggin na de ilang tao. Kaya sigudang hindi siya nahihiya. Mingsuan. Ang pagmamahal mo sa akin, hindi ka ba nahihiya? Ano ba ang nangyayari sa'yo nitong mga araw na ito? Alam mo ba kung gaano karaming pagtingin at pressure ang dinanas ko para sa'yo? Ano ba ang nangyayari sa'yo nitong mga araw na ito? Alam mo ba kung gaano karaming pagtingin at pressure ang dinanas ko para sa'yo? Pagod na talaga ako. Kung hindi lang sana ipinanganak na bingi. At hindi ulila. Sana ay mas maganda ang lahat. Anong nangyari, Lily? Bakit ka umiyak? Pupunta na ako dyan. Gabi na, saan ka pupunta? May problema bigla sa kumpanya. Magpahinga ka ng maaga.
Kung hindi lang sana ako nakakarinig, mas maganda sana. Aalis na ako. Humanap ka ng taong bagay sa iyo, mahalin mo ng mabuti, at naway maging masaya ka. Akala ko, siya na ang huling tahanan ko. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng mawala sa paningin ko. Anong nangyari, Lily? Pupunta na ako dyan. Chingchen. Lolo. Lolo. Ikaf. Hindi ka ba ipananganak na bingi at Pippi? Hindi ako. Eikö ni mechal na apou? Naghirap ka pala. Lolo, susunduin ka na niya, hektarów. Maligayang pagdating sa bahay, binibini. Tara, uwi na tayo. Nanay. Oo, King Chen. Ang pamilya Tsi ang numero unong grupo sa South City. Walang katulad ang yaman at kapangyarihan. Ang kulang lang ay ang pagmamahal ng pamilya. Buti na lang nakita kita. Milen gayon, ikaw na ang paborito kong anak, księżęting. Ang King paborito sa puso. Nanay, nakauwi na ako. Ay, King Chen, ang aga mo. May bago tayong nabiling commercial district, Heto. Havakan Montag. Samahan mo ang mga kaibigan mo. Pumili ka ng mga gusto mo. Ayusin mo ang sarili mo. Salamat, Lolo. Una ako. Sige, go. Sundan mo ang ate. Tingnan mo rin. Ang sitwasyon sa bagong mall, kung may anumang espesyal na pangyayari. I report mo agad sa akin, Opio. Ang hirap magpanggap na bingi at pipi. Mas mabuti pang aminin ko na kaya niyan ngayon. Yan, naghihintay ako dito. One Chingchen. Talagang hindi siya nawawala. Ay, nasaan ang relo ko? Bakit bigla nawala ang relo ko? Huwag po kayong mag-alala, tulungan ko kayong hanapin. Sandali lang. Naalala ko, siya yung duman sa tabi kayo. Bigla naala ang relo kayo. One Chingchen. Ikaf pala. Ano na naman ang gusto nitong Jayali? Chingchen, pakiusap. Ibalik mo sa akin ang relo. Yaw ng regalo sa akin ni Lola nung birthday kayo. Ang kanjing alala ka sa kanya. Pakiusap, ibalik mo sa akin. Pakiusap, ibalik mo na. Lily. Ano nangyari? Kinchen. Mingxian. Pakiusap, kausapin mo si King Chen. Alam kong bingi at pipi siya, mahirap kumita. Pero, Hindi naman dapat niya ninaka ang relo na regalo sa akin ni Lola. Ano nangyari? Totoo ba ang sinasabi ni Lily? Sa isip mo, ganoon ba ako?
Hindi ko yun ibig sabihin. Lily, may malaking pagkakamali dito. Kinchen, hindi siya ganoong klaseng tao. Mingsuan, hindi ko sinasabing ninakaw niya ang relo. Pero, napakalaga sa akin ang girelong yon. Kanina, kaming dalawa lang ang nasa loob na tindan. Mali ba akong kumaginawa sa kanya? Kanina, silang dalawa lang ang customer. Walang ibang customer sa loob ng tindahan. Chinchin, pakiusap. Ibalik mo sa akin ang relo, pakiusap. Ibalik montag sa akin ang relo. Naku, ito ba yung balat kong na para lang sa mayari na demo? Ito lang ang may karapatang magdala nito. Miss Ikaf Beazi Kingshan? Bingit pipi ka mula pagkabata. Mahirap kang makahanap ng disenteng trabaho. Ang black card na ito. Ninakaw mo ba ito? Mukhang sanay ka na sa pagnanakaw. Sigurado ako na itong babae ang... Lily, humihingi ako ng paumanhin para kay Kinchen. Magkano ang dapat bayaran? Ako na ang sasagot. Pwede ba nating ayusin ito ng pribado? So, Mingsuan, desidido ka na ba na? Ako ang magnanakaw. Mingxian, Akala mo ba pera ang kailan ko? Ang kailangan ko ay ang relo na bagay sa ikin ni Lola. Kung hindi natin ito mahanap agad, paano kung Itinago niya ang ninakaw. Kinchen, ibalik mo na lang ang relo. Pwede ba? Hindi ko kinuha ang relo niya. Ano ang ipapasa ko sa iyo? 5 taon na tayo, wala ka bang tiwala sa akin? Kahit konti man lang. Ziga, kung sabi montag, hindi montag kinuha. editin yan natin. Bakit? Sinabi ko nang wala talaga. Kung kaya mo, tingnan niyo ang kiki. Pasensya na po, ma'am, dahil hindi malinaw kung saan galing ang black gold card nyo. Pwede bang magpa-search na lang kayo? Darating ngayon ang assistant ng boss para mag-inspeksyon. Kung hindi kayo makikipagtulungan, mahihirapan kaming mag-explain. Nga, Chinchin, Kung talagang hindi mo ninakaw. bakit ayaw mong sumilalim sa inspeksyon? Ama, kung wala kang ginawang masama, wala kang dapat ikatakot. Kung wala kang kinuha, hayaan montag lang kaming tignan. Kung ayaw mo magpa-search, Mukhang may tinatago ka. Kinchen, wag mong lalaking issue ito. Kung nahihiya ka dahil maraming tao, pwedeng sa fitting room na lang tayo. Hindi na kailangan. Mingsuan. Mapapatunayan ko na ba ang aking kalinisan? Baka naman, nasa loop? Lily. Tama na. Mingsuan, bakit emo ako sinisigawan? Gusto ko lang makuha ang alala nyo, Lola ko. May kasalanan ba ako? Tama ang sinabi ng dalagang ito. Marami akong nakikita ang pabang ko. Nagtatago sa dibdib. Kingshan. Gusto montag ba tulungan kita? Huwag. Tigil. Huwag mong hubarin. Umalis ka. Paumanhin, nahuli kami. Assistant Wu, dumating na kayo. Ang ingay na ye ini ang tindang ah. MGA kasama, itong CCTV footage ay nag-recording MGA nangyari ngayong raw. Ang ganitong kalokohan. Maliyo ang babaong ito sexo na. Saan nanggaling ang paghingi ng tawad? Pero ang kanyang black gold card. Walang ebidensya pero pinaratangan ninyo ang gaming malagang customer? Ika, tanggal ka na. Ako pala ang nagkamali. Chinchin. Paumanhin. Nagpawadalos-dalos lang ako. Kinchen, pasensya na, nagkamali ako sa'yo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hiwalay na tayo. Laro lang to, hindi ko hinahalikan si Kinchen. Paano ko gagawin ang isang bagay na makakasakit sa'yo? Kingshan. Kung galam kayo lang na magagalit ka. Hindi ko sasaliin ang sarili ko sa larong ito. Anong klaseng salita-salita yan? Alam mong may girlfriend, tapos ipipilit mo pa? Nagpapakainosente ka pa, nagbebenta banggit sa ang pamilya mo? Kaya ganyan kakatamis magsalita.
Tara na. Anong hiwalay? Ayaw ko. Pagod na ako. Pakawalan mo na ako. Sana makahanap ka ng babaeng karapat-dapat sa'yo. Kung hindi lang sana ipinanganak na bingit pipi. Kung hindi lang ulila. Sana. Kinchen. Hindi kita niloko. Sinabi kong pakakasalan kita. At hindi ako magbabago. Minsan sa buhay, talagang nagkakamali tayo ng pagtingin. Lalo na sa isang tulad kong sanay na sa larong pakibig. Naulog din ako ng ilang beses. Uteoay. Haha Jingchen, halika, umupo ka. Kayo, magsimula na. Ngayon ay para sa amin ang Apat na damit, ang gintong buntot ng isda. rosas na haute couture, simpleng puting blusa at palda. Haute couture na itim na damit na may malalim na i. Pumili ng isa, ang pinakagusto mo. Alaynan, Bilhin Montag lahat, haha. wag na, ang dami. Ano ba yan para sa inyo, ituloy niyo lang. Ngayon ay pinapakita sa amin ang pinakasikan ngayong tong. Zapatos na kristal ni Cinderella, GL Haute Couture na kristal na zapatos. Dalawang kulay bawat isa. Yun na lang. Sige, haha. Itim na bato na hikap, kuvintas na amethyst. La ay galing sa FD, Antigon Collection. Isuot nyo lahat yan sa aking apo, bukas. Sa kaarawan ng lolo, gusto kong makita ng buong lungsod kung gaano kaganda ang aking apo. Mahirap hanapin ang palakang may 3 paa, pero ang lalaking may 2 paa, marami. Ahaha. Anmingsuan. Ito ba ang itsura ng babaeng mayaman na inaasahan mo? Kinchen. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Nanay. Ikaw pala. Mingsuan, ano ang ginangyari sa iyo ang gulo Montag? Lucas Ion Carawan ang chairman ng South City Star Moon Group. Si Director Sie. Sumama ka sa akin. Kunin Nathan ang partnership ng Star Moon. Nanay. Kung makukuha ko ang partnership na ito, payagan mo ako na makasama si Kinchen. Ang pipi na yun, pabigat lang sa pamilyaan. Kung mapapatunayan mong hindi siya makakaapekto sa pamilyaan. Pwede nating pag-usapan. CJ. Mingsuan, ito ang South City Star Moon Group. Ang karawan ni Chairman C. Hirap ako makakuha ng imbitasyon. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito para mag-iwan ng magandang impresyon kay Chairman C. Mingxian. Lili, nandito ka rin. Karawan ni Chairman C ngayon. Sino bang ayaw makakita ng magandang bagay? Pero, hindi ka alam kung papansinin ba nila ako. Kahit ano paman. Magsumikap ka ng mabuti. Lolo, nangako ka sa akin. Pagbilang ko ng isa, saka kabubukas ng mata. Ay, malikot ka, kailangan ko pang mag-entertain ngayong gabi sita. Ay, Lolo. Malapit na ang oras, 5. 4, 3. 2. Lolo, tingnan mo. Lolo, maligayang kaarawan, naway masagana ang iyong buhay. At mahabang buhay. Lolo, sa buong buhay ko. Ito ang unang pagkakataon na may gumawa nito. Ching-chen. Salamat sa iyo. Lolo, ano ba ang sinasabi mo? Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat sa hindi mo pagbibigay sa paghahanap sa akin sa loob ng maraming taon. Ito ang unang kaarawan na kasama kita. At marami pang susunod.
Wow. Ang ganda ng mga fireworks, Mingsuan. Tingnan Montag. Ang fireworks show na ito ay nagkakahalaga ng milyon. Ang pamilya Tsi ay talagang mayaman. Ano ba ito? Ang pamilya Tsi ay may maraming negosyo. Bawat taon ay malaki ang kinikita. Hindi bababa sa 10 bilyon. Hindi ba't ang pamilya Tsi ay kilala bilang pinakamayaman? Nga pala, narinig ko na ang chairman Tsi noong nakaraan. Ay nakahanap ng apo na mas maganda pa sa artista. At single pa, darating din na yon. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Kung makukuha ko siya, Ay tunay na biyaya mula sa nakaraang buhay. Anak, kapag nakita mo si Miss Tsi, dapat kang magpakilala, baka magustuhan ka niya. At hindi na problema ang kooperasyon. Nanay, hindi mo ba naalala ang ating kasunduan? Si Kinchen lang ang kailangan ko. Hindi ko alam kung ano ang meron sa pipi na yon. Na hindi mo siya makalimutan. Mingsuan, tama rin ang sinabi ni Tita. Ngayon, kailangan natin na magkaroon ng magandang relasyon kay Miss Tsi. Kahit ano pa man, Palisin muna natin si Wen Qingchen. tingnan mo, si Chairman Tsi at si Miss Tsi. Ay lumabas na. Hindi ito si Chairman Tsi at ang kanyang grupo. Ngunit ang babaeng iyon ay, ang ganda niya, may ganito palang kagandang babae sa Kyoto. Bakit hindi ko siya nakita dati? Ang ganda ng kanyang aura, kahit ako na babae ay nahuhumaling. Kinchen, Siya pala yung pipi, bakit ngayon ang ganda niya? Anong ginagawa dito ng isang pipi? Nakakahiya. Puntahan mo na siya at baka makagawa pa ng kahihiyan. Makakaapekto sa imahe ng unfamily. Kinchen, Mingxian, mukhang galit si Kingshan. pareho kaming babae, mas madali kaming magkaintindihan, ako na ang kakausap sa kanya. salamat sa effort mo, Lily. Wen Qingchen. Ang ganda mo ngayon. Oh, Pasensya na, nakalimutan ko, hindi ka pala nakakarinig. Sa totoo lang, nung gabing iyon, siya, hindi naman talaga niya gustong halikan ako. Hindi ko rin inakala na kaong dalaa ay talagang maghihiyala. Vin Kingshan, wala ka talagang. kahit kaunting pagpapakumbaba, tulad mo, Sabay bila ka na natis taminsuan. ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinakamasamang anyo. Vin Kingshan, ikaf lang isang vet na manok. Akala mo ba pag nakapag-asawa ka sa pamilyaan, magiging Phoenix ka? Pau kayo sa ayo. Umalis ka na habang maaga. Sa harap namin. Nakikita mo pa kung papayag ka sa akin. Naiwan si Minsuan, ipapadala kita sa ibang bansa. Para sa iyong kapansanan. Ils ont magandang buwe sa inaharap. AMEA, ang lakas ng loob mo. Bastos. Ang lakas ng loob mo. Bastos. Sino ka? Para sabing mabala ang taon akin. Ako. Engeris Engedzia Group. Kakasimula pa lang sa negosyo. Ang misyon ay ang Jia Group. Na nabubuhay lang sa tulong ng Star Moon Investments. Gusto mong bigyan. Ang aking Kinchen na magandang buhay, pero kahit ubusin mo, Ang buong kayamanan ng Jia family, hindi pa rin sapat. Zino KBA. Oh. Wen Qingchen. Pag umalis ka kay Mingsuan, Ganito ka ba kagutom? Ang bayho ang matandang ITO. kaya mong tagpia? Bastos, gusto mo bang mamatay ang angkan ng Jia? Ano ba sinasabi mo? Matanda amoy lupa? Madaming salamat sa pagdalo ye mapanahin. sa Célébration NG Karawan Nije 11e. Nayon, Similan Nathan. Ang unang bahagi, ang pag-awit ng pagbati. May gustong magboluntaryo? Ako. Ang ganda mo, siguradong maganda rin boses mo. ONGA, excited na kami. Kantahan mo kami. Usige, bija natin CNG pagkakataon. Na magpakita NG kanyang talento. Palakpakan Nathan. Tingnan natin kung paano kaawit, pipika. Mabuchinahin para makita ni Mingsuan. Naeng babaeng ito ay psilon magdudulot lang enge kahihiyan sa kanya.
Kinchen. Kaarawan ni Chairman C ngayon, huwag kang ang magulo. Halika na, bumaba ka. Kung gusto niya mapahiya, hayaan mo siya. Sabihin mo na, siya ang hadlang sa kinabukasan mo, kaya hiwalayan mo na siya. Ayaw mong making. Anak, maging matapang ka. Sa wakas may dahilan na habang lasing ang puso. Upang ipahayag ang lahat ng nararamdaman. Paano posible? Bumalik ang boses ni King Chen. Tahimik sa sulok ng dance floor. Bumalik ang boses ni Kinchen. Ano ba? Kanina pa kita hinahanap. Akala ko iniwan mo na ako. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng mawala sa paningin ko. Sa huli, ako pa rin ang magwawagi. Kinchen, huwag kang matakot, nandito na ako. Naiinggit ako sa pagmamahal mo parang bahaghari. Gabi na, saan ka pupunta? May problema sa kumpanya, matulog ka na. Mas nakakatingkad kapag may nagmamahal. Sa pinakamalungkot kong sandali, nakilala ko ang anghel ko. Kinchen, buti na lang nandyan ka. Hindi kailanman iwan ni Anming Suan si Wen Kinchen. Nagmahalan kami, akala ko siya na ang huling tahanan ko. Hanggang sa siya'y gumaling. Kung hindi lang sana bingi at ulila. Sana mas maganda ang buhay. Dahil pareho tayong may kasalanan. Ano ba ang pinagdaanan ng batang ito? Ang galing Montag, King Chen. Bravo! Mas maganda ang kinabukasan. Ha ha ha! Wen Kinchen. Kailan ka gumaling? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wen Kinchen. Ito ay... Ming Xian. Kaya pala yag makipagbalikan ni Chen sa'yo. Yun pala. Si Qing Chen sa edad niya. Medeng maging lola mo na, paano ka naging ganito kawalang hiya? Wan Chin Chen. Ekala ko mahirap lang ang buha mo, pero hindi ko inasahang na ganito ka pagkabastos. Lumayo ka sa aming mingsuan. Ang aming mingsuan sa hinaharap ay para lamang kay Tsi na dalaga. Para kay Tsi na dalaga. An anak mo, malayo pa ang nararapat. Matanda ka na, asikasuhin mo na lang ang iyong kabit. Anong pakialam mo, Tag? Ikaf. Wen Kinchen. Sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo dito? Ikaw at ang matandang ito. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Bitawan mo ako. Ikaf pala ang lalaking knambubugbog kay Ching Chen. Ha? Nagreklamo ka pa sa kanya na binubugbog kita? Wen Kinchen, Wen Kinchen. Nakilala na kita, wala ka talagang delikadesa. Hiwalayan mo ako. Para lang sa matandang ito, di ba? Mingsuan, alam mo ng gayonan. Mabuti na ay dapat pantay-pantay ang estado. Ito ang tuntunin ng mga ninuno. At hindi ito mali. Pinapayuhan ko kayong lahat. Mag-ingat kayo sa inyong mga salita. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang aking pagiging bastos. Ipapapalas ko kayo. Zinu kabi a? Ipapalayas mo kami? Alam mo, ito ay iyong tulo. Matanda. Huwag kang magpakapilyo. Ito ay birthday party ni Chairman C. Hindi kayo dapat magpakita ng kahiyan dito. Sa inyong pagiging bastos. Chairman Xie. Magsisimula na ang piging. Mangyaring magtalumpati na po kayo. Pangulong Tsi. Simula na yon, ang Xie Group ay tuluyang magbabos ng lahat ng pamumuhunan sa Jia Group at Tidijal SA laha ang pakikapaksalangan SA ang group. Bukod pa rito, kan sino man sa inyo ang maglakaslop na tumulong. SA Jia Group at ang group sila ay
Ilalagay ng C group sa listahan ng hindi na muling makikipagtulungan. Ang babaong tumula sa GIA, nagkakalat ng sismis at walang respeto, kaya Only Group ay titigil sa kontrata sa GIA. Ang group naman, walang kaundangan at hindi na kilala ang tunay na kapangyarihan, kaya ang Chen Group. Ay magbabakwa na je pakipangsaan. Pangulong Tsi, Hubak po, kapag tinigil ang pamumuhunan. matatapos ang Jia Group. Hanyu Longxia. Bitawan mo ako. Pangulong Tsi. Ongen Group ay may malaking impluensya sa social circle ng Beijing. Hindi mo pwedeng dahil lang sa isang babae. Ay titigilange pakikipagtulangan sa amin. Isang Bobby? Si King Chen ay hindi ordinaryong babae. Kung inaapi ninyo siya, laban nyo rin ang C Group. Ano ang hinihintay ninyo? Dalhin niyo sila palaw. Parang G na nakakairita dito. Opo. Huvak po. Huwag niyo akong bitawan. King Chen. Jichen, hekisap, kausapin mo si Pangulong Xie. Kan mababawa ang pamumuhunan ng Asia. Masasara ang Jia Group sa akin. Jing Chen, tumigil ka na sa pakuhain ng litrato. Sinabi ko nang tumigil kayo sa pakuhain ng litrato. Jinchen, hekisap, Jinchen. Mga kasama, isang malaking kaguluhan lang ito. Huwag ng pangsin. Tuloy ang puging. Mingsuan, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Wen Qingchen. Mali pala ang tingin ko sa'yo. Akala ko, nagdadabog ka lang pero may malakas ka na palang backer. An Mingsuan, mahihirapan ka bang maging dissenting ex? Kung may sakit ka, magpagamot ka. Huwag mo akong istorbohin. Bitawan mo ako. Tigilan Montag. Ano ba ang gusto mong gawin? Si King Chen ang pinakamalagang tao. Sabuka kayo. Hubak mo na siyang guluhin sa hinaharap, kan hindi. Marami akong peron. Bakit hindi mo sinabi agad na gumaling ka na? Bakit mo ako iniwan? Posible bang? Hindi ako talaga pipi. Noong mga panahong iyon para himukin ka. At bigyan ka ng kumpiyansang mabuhay, nagpanggap akong bingit pipi at tumigil sa tabi mo ng 5 taon. 5 buong taon. Ngunit sa huli, nalaman kong ang aking pagmamahal ay naging bagay na ikinahihiya mo. Umalis ka sa harap ko. King Chen. Tara, sumakay na tayo. Sasabihan sa Y-ko ni Lolo Ange Magandang Balita. Anong magandang balita? Narito na sa Kyoto. Gusto mo bang pumunta? Bilang unang musikero, mahirap sigurong makakuha ng tiket niya. Kung siyang gusto pumunta na je aking apo, kailang pa bang tiket? Mama, sasabihan kayo lang sila. Si Lolo pa rin ang pinakamabait sa akin. Sinungaling. Hindi naman talaga ako bingit pipi. Sinungaling. Walong haya. Ikaf ang nagdala nitong kumalis na S.E. Venchington, na sumira sa aming angkan. Ngayon, pinipilit ang Jexing Igakwa na. Ang papapwat na je papigin na je aking pamilya ay matatalo sa iyong makamay. Ma. Huwag kang mag-alala. Magagawa ko ito ng maayos. Mingsuan, nakikiusap ako. Kapag ang Xinjue Group ay tumigil sa pakiniekt ang kapital sa iya, matapos ito. Abang Presidente Xi, para lang sa isang babae. Kasalanan ni An Jingchen ang masamang babae. Marito huming na detulong kay Binbinisi. Ang kanyang lolo ay niloloko ng isang babae. Hindi ako naniniwalang hindi siya makikialam. Kilala mo si Binibinig Xi. Ang sikat na internasyonal na artista. Pupunta rin si Binibinig Xie sa kanyang solo concert. Baka puwit tayong sumuk na desote. Palaging mahirap makakuha ng tiket. Kahit gamitin ang lahat ng mapagkukunan ng aming angkan, hindi tayo siguradong makakabili. May kaibigan AKO. Marari Naya Taeyong Talangan. Pullmanhin, Moki Kiran. Pomenhin. Para sa solo concert, hindi pa papasukin ng balang ticket. Siempre meron kami. Tuloy po.
Bini-bini. Salamat kay Bimbingjia. Kailang nerde aming angkang nerdean. Hindi asay Miss Ja ang perfectong asawa, kundi ayong babangayan. Nawalang kwentang pipi. Tita an, trabaho ka ulang po ito. Miss, pakita po ng tiket. Hindi ba sabi ni Lolo, diretso na? One Chingchen. Hindi ka na ba Neijing, Madam Sie? Hit ticket SA solo party. Hindi makuha. Makang. Hindi ka naman talaga importante kay Chairman Sia. Ha? Gusto mo ba na ko ang magbook para sa'yo? Isang tabak lang. Ang baba naman ang tingin mo sa akin. Hayaan mo na siya, nagpapakababa lang. Wen Chingchen, ang pagiging tao. Kailangan mong malaman ang lugar mo. Hindi ito para sa'yo. Walong ticket? Umalis ka na. Pasensya, wala akong tiket pero. Walang ticket? Toby, naghihintay kami dito. Hindi makakapasok ang ordinaryong tao. Gusto mo pan libre? Kawawa ka naman. Excuse me. Tabi po. Hindi naya kailangan ing ticket. Tabi po, ingat. Miss VN, pasensya na, nahuli ako. Wala talaga siyang ticket dahil si Miss Wen ay personal kong inimbita. May tanong pa ba kayo? Tanongin ako? Ha? Hindi po. Miss, hindi po namin alam ang sitwasyon. Patawarin niyo po kami. Huwag niyo kayong isipin. Baka mapektukan pa ang mood niyo sa party. Okay lang. Itong babae. Hindi lang kilala. Pinoprotektahan pa siya. Girlfriend siguro. Sinovea talaga siya? Si Wen Chingchen ay nakatalog kay An Mingxian ing limang taon. Paano posible? Hindi siya karapat-dapat. Dapat alam mo na. Ang tunay niyang pagkatao. Okay ka lang? Salamat sa pagsagip mo sa akin. Hindi. Ako ang hindi nakayos ng maayos. Balita ko, kasali si Miss C sa party ngayon. Pwede mo ba akong introduce sa kanya? Isa lang akong mananayaw, wala akong karapatang mag-introduce. Kung gusto mong makilala si Miss T, subukan mong pumasok. Ikaf. Ang taas ng posisyon mo, paano mong sinasabing wala kang karapatan? Siguro si Wen Qingchen ang may kasalanan nito. King Chen, alis na tayo. Son man tayo kimanta. Palaging may problema. Ganon din ang pakiramdam ko. Anong karapang mong sabing diyang? Wen Chingchen. Akala mo hindi alam ng iba ang tunay mong pagkatao. Pwede mong burahin ang nakaraan at magsimula ulit. Sasabihin ko sao. Habang kabuhay ka na magiging isang hamak na basura. Kahit anong gawin mo, hindi mawawala ang baho ng kahirapan sa'yo. Miss Jaya, dati hindi kita pinapansin, dapat kang magpasalamat. Binabalaan kita, huwag kang magpakita ulit para hindi ka mapahiya. Ano? Binabalaan mo ako. Ako ang panggana na anak ng pamilya. Sino ka ba? Wen Chingchen. Umalis ka kay Jia Scanting. Yang matandang yan, wala kang kwenta. Panganay na anak ng pamilya Jaya. Nawala ng pondo mula sa Xi Group, ang pamilya An at Jaya. Malamang hirap na hirap kayo ngayon, no? Wen Chingchen. Huwag kang masyadong magyabang, baka nakalimutan mo na kung gaano ka walang hiya dati. Para lang manatili sa tabi ni Minswan. Nakunari kang pipi, pero nareyetsete ka pa rin. Wen Qingchen, baka hindi mo untak alam. Si Ming Shuang ay pumunta dito para sa iking. Maraming dahilan ang sinabi sa'yo, pero sa puso niya. Ako ang pinakamagandang choice para mahingasaba. Miss Jia, dati hindi ako walang hiya, bulag lang. Kung babanggitin mo pa ang nakaraan, magsisimula na akong maningin. Hahaha. Akala muntak tako ako sa'yo? Kang may lokas ka. Ikaw ang may gusto nito. Wen Qingchen, binuhusan Montag ako? Hindi mo ba hinahanap ang panganay na anak ng pamilya Xi? Narito na siya sa harap mo. Ano? Hindi mo makilala? Sabi mo panganay na anak ka ng pamilya Xi. Hahaha. Nababaliw ka na? Ang panganay na anak ng pamilya Xi ay napakamahal. Isang probinsyana lang tulad mo, karapat dapat ka ba? Maniniwala ka man o hindi, marami akong ginagawa, humayo ka. Ikaw. Ako.
Binabalaan na kita kung lalapit ka ulit sa akin. Dapat kang magbayad ng katumbas na parusa. Wan Qingchen. May ginagawa si Boss An. Kinchen, ikaw. Mingxuan, tingnan Montag. Bakit ka ganyan kabrutal? Ako. Alam ko si Ingen. Ay malapit kay Chairman C. Inisip ko, tiyak na kilala niya si Missie. Gusto ka sana si Yanni pakilala. Pero ang nangyari, Ganito na ang resulta. Kinchen, Huwag kang mag-alala, An, siya ang may kasalanan. tama na. Ayusin mo na ang sarili mo, huwag kang magpahiya. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa aking personal na sayawan, si Emperor, Maraming salamat din sa ating representative na organizer. SI Missie, May Karangalan BA. Naanahan kayo ang magandang dalagang ITO para sa isang saa? Malapit nang lumabas ang tunay na mayari, mukhang. may MGA tong magpapakita ing tunay na kulay. Kakaiba, Ang likod na ITO. Parang si Wen Qingchen. Diyos ko, si Missie, hindi lang maganda ang pinagmulan. Ang galing pa sumayaw. Talagang bagay na bagay sila. baka dahil kay Misya, Talagang swerte na dahil kay Missie. Kahit malapit ang kanilang pagkilos, ang galing ng sayaw nila. Na hindi mo mararamdaman ang kahit anong masamang intensyon. Talagang puro sining ang atmosfera. Ang galing talaga. Ang pakiramdam ko sa taong ito. Parang si Wen Qingchen. walang kwenta, laging naisip ang babaeng iyon. Kingchen, hindi Montag naiintindihan, paano ka zazaya? Ngayon, pakiusap kay Miss C para sa kanyang mense. Wen Qingchen. Siya pala. Tinulungan siya? Siya pala ang anak ni Xie. Noon pa man, ramdam ko na ang kanyang klase, ngayon. Talagang gabulak ako. Ang pamilya at si ang organizer, kaya siya. Hindi kailangan ng tiket. Naku, Kung si Vin Qingchen. ay talagang si Miss Z, tapos na tayo. Baka, si Wen Qingchen ay talagang si Miss Z. Wen Qingchen. Ikaw pala ang anak ni Xi. Ano pa ang mga niloko mo sa akin? Ano ang nagawa mo? Ang sakit mo. Ginoo, sa palagay ko ay nakakamali ka. Si Miss Wen ay personal kong inanyayahan. Hindi siya ang anak ni Xie. Sabi ko na nga ba si En Qingchen? Paano siya naging anak na babae ng pamilya at si? Hawakan mo. Anming Suan, ano ba talaga ang gusto mo? Hiwalay na tayo. Wen Qingchen. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Mauna ka na. Alam ko. Gusto mo ang mga babaeng tulad ni Jayali na may magandang background. At makakapagbigay ng karangalan sa iyo, pero hindi ako ganoon.
Ngayong hiwalay na tayo, sana ay magiging masaya tayo sa ating sariling buhay. Magiging masaya tayo sa ating sariling buhay. Mukhang ikaw mismo ang nagpapabagsak sa sarili mo, paano ka nagkaroon ng una? At may pangalawa pa, parang lahat ng edad ay gusto mo. Wala ka bang kahihiyan? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't may relasyon ka sa kanya? Kung hindi, bakit kanya tutulungan? Anming Suan. Ako si Wenting Chen sa puso mo. Ay ganoon na lang ba kasama? Anming Suan. Ako si Wenting Chen sa puso mo. Ay ganoon na lang ba kasama? Makinig ka sa akin, hindi ko kailangang patunayan sa sinuman. Ang aking kalinisan, lalo na sa iyo. Sana sa hinaharap ay huwag mo nang gambalain ang aking buhay. Baka. Talagang nagkamali ako ng tingin. King Chen umupo ka na, apo ka o. Bakit ang pangit na mukha mo? May nang-api ba sa iyo? Lolo, huwag kang mag-alala sa akin. Nandiyan din yung tarantadong iyon, hindi ko talaga alam. Kung hindi ay hindi kita papayagang pumunta. Pero, bakit hindi? Direkta ni pinakilala ni Gwenang kanyang pagkakakilanlan. Para. Ang dahilan kung bakit hindi ko pinakilala ang aking pagkakakilanlan ay dahil kung malaman ito ng pamilyaan, tiyak na hindi nila ako tatalikuran. Ayokong sirain ang payapang buhay ko ngayon. Ah, ganun pala. Mingxian, Tita N. Sayang ate hindi natin nakita ang anak na babae ang pamilya siya. Huwag makalala, taon-taon ay naktaraos ang pamilyaksi. Nade-charity o kutin sa panahong ito. Ang anak na babae ang pamilya siya bilang tanjing tagapagmana. Ay tiyak na dadalo, kaya't mag-isip kayo ng paraan para mapasaya siya. Tita, ang gagawin namin, pero nainggit talaga ako kay King Chen. Kakabrik lang kay Mingsuan. May chairman siya, Naragad. Nahulog ako sa kanya. Talagang nahihiya ako sa sarili ko. Yung babaeng iyon, kitang-kita namang hindi madaling pakisamahan. Layuan niyo siya, baka mahawa pa kayo ng masamang ugali. Tama na, huwag na nating pag-usapan pa siya. Pabayaan niyo muna akong mag-isa. Ano ba yan? Bakit ka pa rin malungkot? Ah, Hindi ko lang maintindihan. Bakit, kahit matagal na kaming magkasama, parang hindi niya ako kilala? Bahala na. Wala na rin namang mangyayari sa amin sa hinaharap. Mabuti naman at nakakalabas ka na sa sitwasyon mo. hindi ka dapat ang lalaking iyon para pagluksaan mo. Oo, nga pala, ngayong gabi ay taunang charity auction ng Pamilya Tsi. Ayusin mo ang sarili mo, at samahan mo ako mamayang gabi. Sumama ka sa akin. Ah, pero malaki ang event ng charity auction ng Pamilya Xi. Natatakot akong mapahiya ka. Naku, huwag kang makalala. Kapag naging presidente ka na NG Star mong grupo. Maami ka pang ganitong oportunidad. Ngayong gabi, samantalahin mo ang pagkakataon. Masanay ka sa ganitong mga event. Pero presidente, hindi ako sanay, kaya ko kaya. Nandito naman ako. Huwag kang matakot. Sige, kung ganoon ang sinabi mo, Lolo. Hindi kita bibigyan. Oo, mabuti. Sabi po, Makikiraan po. Wow, talagang first class ang auction in Pamilya siya. Ang ganda ang venue. napakahalaga ng event na ito. Ito lang ang pagkakataon nating makita. Ang anak na babae ng Pamilya Xi. Huwag nating sayangin. Huwag kang mag-alala, Mingsuan. Alam ko ang ginagawa ko. Ang ganda ng suot mo ngayon. Namiss kita. Yan, ang higpit ng yakap mo, Ubo. Pasensya na, nasaktan ba kita? Hindi. Teka, Bakit ka biglang nagsalita? Yan. Dapat ko nang sinabi sa iyo noon pa, ako kasi. kaya pala natanggap kang binggit pipi dahil sa lalaki niyo.
Napakasama naya. Napakabait mo, King Chen. Pero hindi niya alam ang galaga mo. Pero okay lang, tapos ng lahat. Nayon, magdiwang tayo. Dahil nakala ka na sama-samang relasyon. Miss, puwit batay ang maging makabiang. Pasensya na. Hui Mingsun. Hindi ba yan si King Ken? King Chen, Maganda ang kalagayan, isipin mo tak. Yan, kung patuloy kang ganyan. Talagang magagalit ako. Shu. Zagutin ka ulang ang tawag. Terra, shot. Mukhang matunog si King Chen pagkatapos kang giwan. Parang sikat na siya. King Chen, akala ko nagkamali lang ako sa'yo. Pero ganito ka pala kapag naiinit. Mingxian. Talagang hindi muntak siya makalimutan. King Chen. Bakit nandito ka rin? Ang ganda ang giswat mo na yon. Pero, hindi nito matatakpan ang baho muntak. Oy, huwag kong alis. Ang kulit muntak. Bakit ka ganyan? Meron ka nong chairman siya. Tapos nandito ka pa, naghahanap ng ibang lalaki. Oh, kayo miuna. May gagawin pa ako. Anong sinasabi mo? Hindi muntak maintindihan? Sige, tingnan muntak. Oy, tara, tingnan nino itong babae. Beta pa. Alam na agad kan paano umangkat. Kahit si Chairman C, ang pinakamayaman sa Nancheng. Naulo sa kanyang pano. Ito pala ay isang babaeng walang pili sa paraan. Mukhang maganda sa labas. Pero sa likod, malandi pala. Kahit na si chairman siya ang pinakamayaman. Matanda na siya. Sino ang nakakalam kung kaya pa niya? Jayali, madali lang magkalat ng chismis. Pero alam mo ba ang kahihinatnan nito? Jayali, madali lang magkalat ng chismis. Pero alam mo ba ang kahihinatnan nito? King Chen. Alam kong ayaw mong malaman na lahat ang iyong buhay. Na magulo, pero para ito sa ikabubuti mo. Hindi kita kayang pigilan mag-isa, kaya tulungan ninyo ako. Oh, Kung kailangan mo ng pera, pwede kitang tulungan. huwag mong gagamitin ang sarili mo para sa pera. Alisin mo iyan. Tingnan ninyo ang bait ang babaeng kay Tio. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Tama, huwag tayong makisama sa malandi. Mac kasama. Huwag kayong magmalabis. Hindi mo ako kayang talunin. Akay, Lily, okay ka lang? Mingxian. kanina, sinubukan ko lang payuhan si King Chen na huwag siyang makisalamuha sa mga taong may masamang sakit. Pero parang hindi niya napresyate. Wen King Chen, tama na ang gulo mo. Maraming tao ang nakatingin, humingi ka na ng tawad kay Lily. Huwag mo na hayaang pagtawanan pa tayo. Ikaw ang nakakahiya. Anming Suan, wala kang karapatang pakialaman ako. Mingxuan, ikailang ako. Huwag mo na siyang pahirapan. Wen King Chen, humingi ka na ng tawad. Bakit ang hirap-hirap para sa'yo? Tingnan mo si Miss Jia, napakaintindi niya. Nga, humingi ka na ng tawad, tawad na. Tavat na. Sige, hihingi ako ng tawad, pero sana ikaw at si Lily ay lumayo na sa paningin ko, wag na kayong manggulo pa. Bastos. HMP. Ang lakas ng loob ninyo. Mangaska KOK Chingchen. Si Van Jingchan ay ang aking deshanting. Lamang na tagapagmana, sa inaubaan ng giton gayon. Na nagsisira ang gipanggalan. Lamang na tagapagmana. Baka siya ang bagong nakitang apo ng pamilya Tsi. Nagkamali ba tayo sa kanya? Apo na re pamilya Si? An Aiken Chingchan. Naghirap ka talaga, aray. Dumating na rin ang iyong saklolo. Binalan kayo na kayo dati. Pero lalo pa kayong naging masaol. Sige, mabuti, HMP. Wag ninyong sisihin ang sarili ninyo, MGA tauhan. Dalhin ninyo sila, alisin ang kanilang mga pamilya.
SA South City. Teka, malapit nang magsimula ang charity auction. Huwag ninyong sayangin ang oras dahil sa akin. Pero sila ay... Ang charity ng pamilya Xi ay nangangailangan pa ng tulong nila. Alam ko ang gagawin. Sage, susundin kita. Makinig kayong lahat. Patarin ko kayo engaon. Pero huwag na kaong makakamali ulit. Kang may susunod pa. Hindi na kayo makakapamuhay sa Nanchen. Chingchen, may meeting pa AKO. Ikaw na bahala dito. Ah? Nga pala. Chingchen, itong pulsera. Nalalamuntak PABA? Ito yung pulsera ni Mama, noong bata tayo mahirap pa tayo. Kaya ipinagbenta niya ito. Ito yung hiniram ni Lola kay Mama. Nang sumama si Mama kay Papa sa malayong lugar. Wala siyang naiwan, pero buti na lang may nag. Ibalik nito SA auction house natin. Engayon, ingatan emo na ITO. Gagawin ko. Ay, may mga taong mahilig talaga sa atensyon. Isang maliit na pulsera lang. Nahuli ka na. Isang maliit na pulsera lang. Nahuli ka na. MS Gia, huwag kang magsalita ng walang besehan. Chairman C. Ay siya, malinaw na iba ang trato sa babaeng ito. Malamang siya ang anak na babae ni C. Ano ka ba? Aminado siya da China. Hindi siya tunay na anak ni siya. Kabit lang siya ni Chairman siya, pero totoo na siya. Kung tunay siyang anak ni ko. Bakit hindi niya aminin ng hayagang? Wen Chen, ito ba ang dahilan kung bakit ka sumama sa kanya? Gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Ming Xuan, okay ka lang? Wen Qingchen, nawawala ka na sa sarili mo. Siya ang walang kontrol sa bibig. Huwag mong isipin na dahil pinoprotektahan ka ni Chairman C. Pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Sabihin ko sa iyo, kung sasabihin ko ang lahat ng ito ng buong buo kay MSC, ano na lang gagawin mo? Sige, sabihin mo, hinihintay ko. Ay, Ikaw. Teka Lily, ang importante ngayon ay hanapin ang anak na babae ni Xi. Ma, hindi ko pa rin napapalapit ang relasyon natin sa pamilya ni Xi. Pasensya na. Tiyak na si Wen Qingchen ang babaeng nagbubulong kay Chairman C. Pero sige. Sa birthday ko sa susunod na araw, ilagay mo ang venue sa Singli Hotel ng pamilya C at doon. Ako mismo ang makanyaya sa kanila. Wow, ang galing ni Boss Ann. Tunay na ideal na lalaki. Kaya naman nahuhumaling ang anak ni Gia sa kanya. Yan pamilya Gia na malapit na mabangkarota. Huwag na. Matapos ang aksidente ni Ann, hindi na siya nagpakita. Ngayong bumalik na siyan, sumunod din siya agad. Nakakadiri talaga. TSK. Kakaiba. Nasaan ang upuan ko? Huwag Montag nang hanapin, Miss Gia. Ang upuan Montag ay nasa likod. Ano? Malapit nang mabangkarote ang pamilya Montag. Normal lang na nasa likod ka. Sigurado ako, si Wen Qingchen na naman ang may pakana nito. Mingguan, hindi pa ako nakakoy sa likod. Baka pwede mong kausapin ang organizer, baka pwede kang bigyan ng pabor. Pero ang organizer ng party na ito ay ang pamilya Xi. Baka pwede mong tiisin na lang. Ayoko. Ayos na, Lily. Upuan lang naman yan. Nakatingin lahat ng tao, umupo ka na. Hindi. Bakit hindi pa nagpapakita ang Chairman siya? Bakit hindi na siya harap? Hindi Montag ba alam? Dumating na ang Chairman C kanina, pero umalis ulit siya. Parang pinapunta niya si Miss Wen para dumalo sa kanyang lugar. Wen Qingchen, ikaw ang dumalo para sa kanya. Hindi ba yan parang pag-announce sa lahat na ikaw ang kanyang tao? Saan ka galing? Bakit ang tagal mo? Nag-date ako. Maligayang pagdating sa charity auction na ito. Narito ang aming unang item para sa auction. Isang top class na artifact mula sa Song Dynasty, isang landscape painting. Ang starting bid ay 1 milyon. Maganda ito. Sakto, malapit na ang birthday ni Tita. Bilhin ko ito, para magandang impresyon sa kanya. Replika lang yan. Ang original ay nakasabit pa sa study room ni Mama. 1.5 milyon, 2 milyon. 4 milyon.
King Chen. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Ipapaliwanag ko mamaya. Pero replika lang ito, bakit Montag binibili? Para sa charity, tulong na lang kung kaya. Hinahamon Montag ako? 6 milyon, 1 milyon. Unang item pa lang ito, hindi naman ganun kaganda. Nabaliw na ba siya? Kung gusto niya, hindi na ako magbibid. 10 milyon, isang beses. Sold. Congratulations, SA Jia Group, Miss Jia. Natuwa siya pagkapang penting. Makipagkagawan sa akin, maging sa auction item. O sa lalaki, hindi ka magbabagi. Nakakapagtaka. Hindi ba malapit nang mabangkop si Moet Dia? Bakit ang yaman-yaman pia niya? Kahit mayaman siya o wala, may sira talaga sa ulo. Hindi ka nila kabenta ang painting na yan. Tanga talaga siya. Ven King Chen. Hinamon mo ako ng sadya sa pagtataas ng presyo. Mukhang kailangan kitang bigyan ng leksyon. Ang susunod na item ay special. Yuan Blue and White Twin Fish. Reservang presyo, 2 milyon. Simula na ang bidding. Maganda ito, bihirang kayamanan. Matagal ko nang inis ang nanay para sa kanya ito. King Chen, maganda ito. Bilhin Montag ito. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Lolo. 60 milyon. Ang pera ng pamilya Tsi, ang dali mong ginamit. 70 milyon. 75 milyon. 80 milyon. Wen Qingchen. Ang generous sa'yo ni Chairman Xi. Anming Suan. Sinasadya mo bang pag-initan ako? 80 milyon, una. 600 milyon. 100 milyon. Binabati ang Star Moon Group sa pagkamit ng art piece. Pupunta muna ako sa CV. Siege. Wen Qingchen. Ano nang ginagawa mo rito? Akala ko dati nagkamali ako sa'yo. Hindi pala kita nakilala ng lubos. Para sa pera, ibinebenta mo pati katawan mo. Anming Suan, bitawan mo ako. Wala akong oras para sayangin sa iyo. Sabihin mo, ikaw at si Chairman Xi matagal nang magkakilala. Ang paghihiwalay ninyo dahil din ba sa kanya? Nasagot ko na yan ng 800 beses. Hindi mo pa rin maintindihan. Ang paghihiwalay namin walang kinalaman sa iba. Dahil lang nawala ang pagmamahal. Hindi ako naniniwala. Napakasaya natin noon. Paano mawawala ang pagmamahal ng ganun-ganun lang? Hindi ako naniniwala. Kailangan ko bang sabihin ng direkta? Anming Suan. Ikaw mismo ang nag-iisip na hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kung ganyan ka rin lang mag-alala, bakit ko pa hindi pagbigyan? Anming Suan, umalis ka na. Tapos na ito. Ming Xian. Kailan ka pa nagkaganito dahil sa akin? Wen Qingchen, ikaw na babae. Ano? Nagkakasundo ba kayo? Sunod-sunod kayong dumating. Kahit sa sige lang, hindi mo ako pinapayagang magpahinga. Hinayaan mong ganyanin si Ming Suan. Titirahin ko ang bibig mo. Tumigil ka. Oh, Hindi ba ito ang regalong pampatulog na ibinigay sa'yo ni Chairman Xi? Ang importante sa'yo nito. Ibalik mo. kahit basagan ka o ito. Ano magagawa Montag? Huwag. Jayali. Pasensya na, nanay.
Hindi ko naprotektahan ang iyong pulseras. Jayali, para siraan mo ako. Ginamit mo lahat ng paraan. Huwag mong sisihin kung gumanti ako. Imbestigahan mo si Jayali. Mingxuan, tulungan mo ako. Mingxian, Tulungan mo ako. Bakit nangyari ito? Kanina, nakasalubong ko si King Chen sa CR. Ako pa mismo ang nagbati sa kanya. pero naulok kau ang kanyang pulseras. Pero kahit anong gawin kau, ayab niya kong patawarin. Kaya. Wen Qingchen, ikaw ba ang gumawa nito? Tiyak may malaking pagkakamali. Hindi gagawin ni Chen yan. At hindi niya rin gustong gawin yan. Kung hindi siya, sino pa? Hindi ko naman gagamitin ang kutsilyo para saktan ang sarili ko. Alam mo naman, Mingxuan, takot na takot ako sa sakit. Wen Qingchen. Tinatanong kita, ikaw ba ang gumawa? Ako ang gumawa. Gusto mong maghiganti. Tatanungin kita ulit, ikaw ba ang gumawa? Mingxuan, ano ang ibig mong sabihin? Aminado na siya. Bakit mo pa kailangang patunayan ng paulit-ulit? Lahat. Wen Qingchen. Humingi ka ng tawad kay Lily. Hinahamon Montag ako? Sinampal kita dahil karapat-dapat ka. Ang sampal na ito, para sa aking ina sa langit. Dahil binasag mo ang kanyang bracelet. Kung may problema ka sa aking kalumaban, anong klaseng tapang ang pagbasag ng gamit ng iba? Nagsisinunggaling ka. Nakita no ye lahat? Ang bracelet ay siya iyo. Ibinigay sa inyo ang iyong kakabit na si Jamangsia. Ano para ang ipagdadaila mo? Makinig kayong lahat. Simula ngayon, ako si Wen Qingchen. Ay magiging mortal na kaaway ni Jayali. Kung may masabi akong mali, gaya nitong bracelet. King Chen, dumudugo ang kamay mo. Okay lang. Tulungan mo akong magbalot. Dadalang kita sa ospital. Sandali. Wen Qingchen, nakalimutan mo ba? Hindi ka pa humihingi ng tawad kay Lily. Hindi ito ang ginawa NG8. Hindi siya. Sino ang batang ito? Kami lang dalawa nun sa sir. Kung hindi siya, sino pa? Kuya, talagang hindi ito ang ginawa NG magandang Kate. Bakit mo nasabi yan? Nandon din ako sa sir, nakita kayo. Nakita ko silang nag-away, gustong umalis ng ete. Hindi niya pinayagang umalis at hinila niya ang bracelet ng ete. Tapos nabasag ang bracelet, sumigaw siya at tumakbo palabas. Pero talagang hindi hinawakan ng magandang ete ang kapatid na ito. Malinaw ang nakita ko. Hindi si Mingxuan. Mingxuan, bata lang siya. Baka nakamali lang siya, nakamali. Malino at Mayos ang sinabi ng bata. Hindi ka niya sinaktan. Tama ba? Kaya ikaw lang ang nagsisinungaling sa kanya. Hindi ako. Ako. Mingxuan, ako. May itatanong ako sa'yo. Masama ang pakiramdam kong gayon. Pakusapan natin ito kapag ikay na ako. Kailangan kong malaman ng ilang bagay ngayon. Mingxian, Pinaghinalaan mo ba na ako ang kanim ang ebidensya? Wen Qingchen, ang tagal na nating makakilala. Hindi mo pa rin ako kilala. Hindi nagsisinungaling ang bata. Sabi niya si Wen Qingchen ay hindi man lang nahawakan ka. Hindi ako. Hindi ako. Ikaw na isang mayaman ay gumawa pa ng ganitong bagay. Talagang nakakadismaya ka. Mingxian. Mingxian. Wen Qingchen. Ikaf na babaeng ITOU ang may kasalanan. Ikaf ang may kasalanan. Ang tagal na nating magkakilala, hindi ko man lang nakita ang totoo mong kulay. Talaga bang ako ang nagkamali? Marahil ang katayuan ay hindi lahat. Ang opinyon ng iba ay hindi rin gaanong mahalaga. Ngunit Qingchen, ang relasyon mo kay Chairman Xi
Kinchen. Ganun ba talaga ang ayaw mong makipag-ugnayan sa akin? Ono ba itong manyak, may kailangan ka? Miss Shu. Nasaan si Kinchen? May sasabihin ako sa kanya. Pasensya na, abalain gayon si Quinkchen. Kailan siya magiging available? Sa ayaw, hindi siya magiging available ka naman. Miss Shu. Nakikiusap ako sa'yo. Bakit ka ganyan? Paiba-iba ang ugali. Enggang, iyak-iyak ka na lang habang hinahanap si Jinchen. Sasabihin ko sa iyo, walang pag-asa. Wala si Quinkchen sa akin. Kung may lakas ka, hanapin mo siya. Wen Kinchen. Hindi ako naniniwalang hindi kita mahahanap. Talagang presidente ang upuan sa opisina. Ay ibang-iba sa iba. King Chen basta gusto Montag. Pagbalik, papagawa ako ng ilan para sa Ypsilono. Hindi na kailangan, isa lang ay sapat na. Sige, essay hinaharap, ang Star Moon Group ay antay-anting. Ipapasa sa Y-ko. Lolo, huwag kang mag-alala tungkol sa anibersaryo ng Star Moon Group. Naghahanda na ako, sisikapin kong hindi ka mabigo. Maganda. Hoy, managerin, walang appointment, hindi ka pwedeng pumasak. Chairman C. Nung una, hindi ko po kayo nakilala. Nagkamali ako sa inyo. Gusto kong personal na humingi ng tawad. At sa ilang araw, magkakaroon ng birthday celebration ng aking ina. Inaanyayahan ko po kayo. Ito si Anming Suan. Batang lalaki, abala ako ngayon. Wala akong oras. Umuwi ka na. Ay kao. Wen Kinchen. Anong ginagawa mo rito? Ikaw pala ang presidente ng Xinyu Group. Hindi ko alam na si President An ay mahilig. Pumasok na walang paalam sa opisina ng iba. Sagutin mo ako. Huwag mong ibahin ang usapan. Batang lalaki. Hiyala na enga po kayo sao. Kang Nazen siya, at kang presidente man siya ng Xinyu Group. Wala ka nang kinalaman doon. Wen Kinchen na, Wen Kinchen. Ngayon, ikaw na ang humahawak sa Xinyu Group. Sa hinaharap, ikaw na rin kaya ang hahawak sa lahat ng Xi family. Wala akong gana makipagtalo sa iyo ngayon. Chairman Xi, sa ilang araw ang aking ina ay magkakaroon ng birthday celebration sa Xinyu Hotel. Ito ang invitation. Inaanyayahan ko po kayo. Kung mo kakapunta kayo. Depende yan sa desisyon ni King Shen. Wen Kinchen, itong bagay na ito. Tungkol sa Xinyu at sa pakikipagtulungan ng An family. Nakikiusap ako na dumalo kayo. Alam na. Iwan mo yan. Lumabas ka na. May isa pa akong tanong. Bakit mo ako binablock? Hindi ba't yan ang dapat gawin ng isang dissenting ex? Ikaw. Ay naku, ginapatelaga nilang sa 18 hotel. Ang birthday celebration. Makhang. Seryoso silang gusto tayong imbitan. Tiningnan ko ang pag-unlad ng An family sa mga nakaraang taon. Maganda naman. Walang masama kung pupunta tayo para makilala sila. Maganda. Para hong pareho sa lolo Montag nung araf. Kung pupunta tayo, dalhin Montag rin ang. Double fish playing in water, not blue and white porcelain. Ah, yun ang inihanda ko para sa inyo. Ay naku, marami ka pang pagkakataon na maganda para sa lolo mo. Hindi MOBA sinabing gusto rin ito in family, dalhin Montag. Para makita rin nila. Ang ganda Montag ngayon. Sa suot mo, siguradong magugustuhan ng lahat. Lili, ang winishake ibigay mo. Kay Mama Ming Swan gayon? Ako, naghanda ko ng isang kayamanan mula sa dinastyang Song. Gumastos ako ng 10 milyon. Malalaman nyo rin mamaya. Ay, ang siwerte talaga ni Mingguan. Una, si Wang na ito. Pipi na sobrang devoted. Tapos ngayon si Lily. Na ganito ka serious. Nakakaingit talaga. Wan Qingchen. Ano nung karapata merong siya para magpakita dito? Hindi ko inasakan na ganito na si Enikan. Ang laki ng pinagbago niya. Dati simpleng dalagita lang siya. Na yung parang ngayab ni Jan lapitan ng kahit sino. Ay, hindi talaga lamang suya pagkawan sa tao. Sino ba naman nakaalam kung ikaw yung Tama na ba? Kung hindi naman siguro siya agad magiging kapit ng chairman. Hagal abas lang kay Mingsuan. Tama na. Mingguan, dumating ka na. Ako ang nag-imbita kay Wen Kinchen.
Ha? Pero hindi ba kayo nag-break? Siya na ngayon ang CEO ng Star Moon Group. Wow, totoo ba? Si Chairman siya talaga. Nagpapadala sa libog. Buong buhay niya pinaghirapan ang negosyo. Tapon gayong ibibigay niya sa kabiniya? Anong karapatan ni Wen Qingchen? Talagang tanda na siya. Huwag na nating pakialaman ang mga bagay-bagay sa pamilya Xi. Malapit nang dumating ang nanay ko, maging respeto tayo. MGA Kazama, maligayang pagdating sa aking karawan. Sanay masiyahan kayo at maging comportable. Bakit wala pa si Chairman siya? Sigurado ka bang inimbita mo siya? Personal kong iniabot ang sulat sa kanya, gusto mo bang puntahan ko ulit? Huwag na, kung gusto niyang pumunta, darating siya. Hindi maganda na tayo ang maghabol. Nanay, espesyal na araw mo ngayon. Baka gusto mong tingnan muna natin ang mga regalo. Sige. Tita, ito po ang regalo ko sa inyo. Oh, ano ito? Alam ko pong mahilig kayo sa mga antigong painting. Kaya espesyal kong binili sa auction ang tunay na obra mula sa dinastiyang Song. Bilang pagbati sa inyong karawan. Totoong galing sa song? Interesting. Ay, salamat sa effort. Sigurado ka bang tunay ito? Baka peke lang ito? Imposible. Dinasumsa ko ito na 10 milyon sa charity auction ng pamilya Tsi. Paano ito magiging fake? O milyon? Ang painting na ito, 1 milyon lang ang halaga. At imposibleng may fake sa charity auction ng pamilya Tsi. Marinay na ito ay isang mainang klaseng imitation. Paano naman? One Qingchen. Ikaw na magsabi, nung MJ panahon iyon, gusto mo rin ba makuha ang larawang kay Tio? Kung ito ay tunay na peke, paano mo magagawa? Na makipag-agawan sa akin? Oh, Alam ko na, kaong kadalaa ay nagtulungan. Para iligopolit ako, gaste niyo akong mapahiya sa harap ang gamadla. Wen Qingchen, tiyak na ikaw ang nangkudyok sa akin. Kung hindi, paano ko gagastos ng 1 milyon? para magwalang peke nito. Ay, pwede kang kumain ng walang ingat, pero huwag magsalita ng walang basehan. Ako at ang dalagang ito ay hindi magkasabuat. At ang larawan mo, kitang-kita naman ng mga may mata. Napik ay Tio. Kung wala kang alam, huwag mong sisihin ang mga inosente. Gawa-gawa ka, hindi totoong wala akong galam. Kahit hindi kayong kadalawa ang nagtulungan. Tiyak na si Wen Qingchen ang nangyuyok sa akin. Kung hindi man, paano ko gagastos ng 1 milyon para sa basurang ito? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, siguradong maniniwala kayo kay Minsuan, di ba? O joke, ano ang sinasabi mo? Kailan kita inudyukan? Kang tunay mong gusto ang larawang ITO. Bakit hindi mo ako pinag-agawan? Sa tingin ko, hindi mo talaga. Gusto ang larawang ito, sinadya mo lang akong iligpit. Ako, totoong tumaya ako sa charity auction, di ba? Ngunit ang hangad ko lang ay makatulong sa charity. Walang masamang hangarin. Subalit, nakita kitang gustong-gusto ang larawang ito. Kaya tumigil na ako sa pagtaya, binibinidya. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali at sinasabi mo ang mga ganitong bagay. Kung hindi ka makapaniwala, maaari akong magbayad. Para bilhin ang larawang ito bilang kabayaran sa iyo. Ano sa palagay mo? Maaari akong magbayad para bilhin ang larawang ito bilang kabayaran sa iyo. Pwede ba? Hindi. Ano ba ang pinagsasabi mo? Lily, bihira ka lang lumabas. Hindi ka madalas pumunta sa mga ganitong lugar, kaya normal lang na hindi mo alam. Nanay, naniniwala ako na mabuti ang hangarin ni Lily. Lily, kalimutan na natin ito. Binibini Wen, tanong ka ulang, ano ang regalo Montag? Kay tita an? Baka naman walang dala? Siyempre may dala, may regalo rin ako para kay tita. Binibini Wen, isang mabuting palalalang. Kung wala kang magandang regalo, huwag Montag na lang ibigay. Baka ka lang mapahiya. Tita, magugustuhan mo ang regalong ito dalhin dito. Narito ako bilang kinatawan ni Chairman Xi. Ito ang regalo ni Chairman Xi para sa inyo. Talagang di kalidad. Kung ganon, maraming salamat na lang, An. Hindi pang karaniwan ang relasyon mo kay Chairman Xi. Siguro pwede mo rin akong pasalamatan. Hindi importante kung ano ang relasyon ko kay Chairman Xi. Ang importante, ako ngayon ang presidente ng Star Moon Group. Natural lang na dapat mo akong pasalamatan. Ano? Ikaw na ngayon ang presidente ng Star Moon Group. Ay, hindi ko inaasahan yon. Ang galing mo pala, Qingchen. Mukhang malapit nang maging sayo ang pamilya Tsi. Kung ganon, tatanggapin ko na ang regalong ito. Salamat kay President Wan at Chairman Xie. Sana ay salang-alang ni President Wan ang pakikipagtulungan sa An family para sa mutual benefit. Huwag kang mag-alala, profesional ako sa trabaho. Hindi ako makikipagtulungan sa taong may problema sa pagkatao. Ano ang ibig mong sabing? Tita, ano ba ang sinasabi niya? Malinaw naman sa mga nakakaintindi ang ibig niyang sabihin. Mas mataas na ang estado niya ngayon kaysa sa atin. Tama ba, Qingchen? Ay, pasensya na. Qingchen, okay ka lang? Huwag kayong mag-arte sa harap ko. Tandaan mo ang ginawa mo ngayon. Hoy,
Boss Vi. Tulungan mo akong ayusin ang isang tao. Ikaw ang magsasabi ng kondisyon. Oras at lugar? Sa hallway ng Starmoon Hotel. Ngayon na. One Chingchen. Kung ayaw mong maglaho ng mag-isa, tutulungan na lang kita. Pasensya na, young miss, nahili kami. Alam ko na ikaw yon. Kilala Montag ako? Alam ko rin kung sino ang nag-utos sa'yo, Song Wei. Tama ba? Inimbestigahan mo ako? Kailan PA? Simula nang basagin ni Jayali ang alaala ng nanay ko. Nalaman ko na may relasyon kayo. Pero, hindi sapat yon para sirain ang reputasyon niya. Hindi ko inasahan na magpapakita siya ng ganito kabilis. Hindi ako makikialam sa away ninyong dalawa. Trabaho lang, walang personalan. Dahil sa'yo, nagkaroon ng solusyon. Ang problema ko sa kanya, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong tulungan ako. Siyempre, may bayad yon. Bayat? Paano? Hindi ka naniniwala na mayaman ako. Kung hindi, bakit? Sinusunod nila ang lahat ng sinasabi ko. Dahil, ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Xi, ang pinakamayamang pamilya. Ganito, susundin mo lang ang sasabihin ko. Sabihin mo lang na, malubha ang sugat ko at dinala mo na ako. Tandaan, huwag kang maglalaro kung hindi pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Kumusta na ang pag-asikaso kay Wen Qingchen? Ayon sa gusto mo, malubha na siya at dinala ko na siya. Mas mabuti yan. Mas mabuti pa nga kung namatay na lang siya. Walang naivang bakas, di iba? Huwag kang mag-alala, malinis ang lahat. Mabuti, mamaya ko ipapadala sa iyo ang 5 milyon. Tungkoli naman kay Chingchen. Ibibiga kayo na sa'yo. Magaling ang pag-arte mo, pero kailangan mo pa rin makipagtulungan sa akin. Para sa isang bagay, kapag natapos na ito, ang 20 milyon ay sa iyo na. Puntahan mo ang tagapamahala ng hotel at sabihin mo na ang birthday party ng pamilyaan ay sabay sa anniversary ng Starmoon Group bilang pagpapakita ng paghingi ng tawad. Ang Starmoon Group ay handang magbayad ng kompensasyon at anyayahan silang manatili para sa anniversary celebration. Si. Jayali, ikaw ang unang hindi naging mabuti. Kaya huwag mong sisihin ako kung hindi rin ako magiging mabuti. Tumahimik muna kayo. May announcement AKO. Ang anniversary ng Starmoon Group at ang birthday celebration ng pamilyaan ay nagkasalubong sa schedule. Para matuloy ang anniversary, ang Starmoon Group ay magbabayad ng malaking halaga bilang kompensasyon sa pamilyaan. At taos-pusong inaanyayahan ang lahat na dumalo sa Anniversary celebration mamaya. Ano es atingin ninyo? Ayos, sangayon ako. Nanay, paano ka pumayag? Grabe naman ang pang-aapi nito. Ano ba ang konsepto ng first come, first serve? Hindi mo maintindihan. Bakit ko ba ginawa ang birthday party sa Tsi Family Restaurant? Hindi ba't para? Makisipsip sa pamilya Tsi. Noong mga nakaraang taon, ang anniversary ng pamilya Tsi ay hindi bukas sa publiko. Mga negosyante mula sa iba't ibang lugar ay nag-agawan para makapasok. Totoo yan. kung ang anniversary ng pamilya Tsi ay sabay sa birthday party ni Titaan. Tiyak na dadalo si Chairman Tsi. Ito mismo ang gusto ng pamilyaan. Kung ganon, ang pagkakataon nating makadalo sa anniversary ng Starmoon Group ay dahil kay Titaan. Ang pamilya Tsi ay pumayag na makadalo tayo sa anniversary. Ito ay pagkilala sa pamilyaan. Hindi lang gayon. Sa kasamang palad na si Wen Qingchen, na nagdulot ng maraming problema. Hindi sana nagalit ang pamilya Tsi sa pamilyaan. Mas mabilis sana ang pag-unlad ng Anclan. Narito na ang tema ng anibersaryo ng Starmoon Group. Maligayang pagdating sa anibersaryo ng Starmoon Group. Hindi ba dinala ng Songwei ang putang ito? Bakit nakatayo pa rin siya ng borito? Hey, hindi ba yan ang babaeng humampas sa mukha ng Heres ng Jia? Ang ganda niya. Oo nga. Pero sino enerhiya vea siya sa pamilya siya? Sino siya? Chairman siya? Parang napaka-important naya. Tingnan ninyo. Si Miss Wan. Parang may dating na de babang puno na de pamilya si. Kaya pala hiniwalayan niya si Ming Chuan. Pumunta sa pamilya Tsi. Naghihintay na mamatay si Chairman Tsi. Maami pa siyang oas. Pagdating ng panahon, lahat sa pamilya Tsi ay mapapasakanya na lang. Tama na. Fiesta ng Starmoon na yon. Siguradong dadalo si Chairman Xi. Kung lalo pa nating guguluhin si Chairman Xi, walang magandang kahinatnan. Anong tako?
Baka naman si Chairman Xi. Gustong malaman ng lahat na may kabit siya, para mukha siyang malakas pa. Miss Wen, o hindi, dapat tawagin namin kayong. President Wan, zinong makakala, Chairman Xi. Napakalambot ng puso sa inyo. Malaking anibersaryo. Pinagkatiwala pa sa inyo. Kitang-kita. Na iba ang galing ni President Wen. Kitang-kita, iba talaga ang galing ni President Wen. Sa sinabi niya, paangkabit siya ni Chairman Xi. Napaka-importante ng okasyong ito. Isang kabit ang ipinadala ng pamilya Xi para mag-host. Hindi ba ito paghamak sa amin? Pero tingnan ang dating niya, parang hindi siya yung klaseng babae na nagbebenta ng sarili para sa pera. Sie heires NG Jia, ang Zatzat Montag, Ikaf. Sabihin ko sa inyo ang totoo, ang babaeng ito ay isang ulila mula pagkabata, walang magulang, kulang sa edukasyon. Sa murang edad, marunong nang gumamit ng paraan para umangat. Nakakalungkot isipin. Kabit-kabit ang sinasabi. Ang identidad ko ba ay ginawa-gawa lang ninyo? Ngayon, bilang chairman ng Star Moon Group, ako ang nag-host ng anibersaryo. Kung may reklamo kayo, pwede kayong umalis ngayon. Muling pag-iisipan ng Star Moon Group ang pakikipagtulungan sa inyo. Wen Qingchen, ang identidad mong presidente, dumating ng walang anumang probation period. Sinong nagsabi hindi iniling ni Chairman Xi na ibigay sa'yo ang lahat ng kayamanan niya? Ibinigay niya ang buong kayamanan niya para sa'yo. Akala mo talaga, nagtagumpay ka sa sariling mong kakayahan? Maigi pa. Dapat magkaisa tayong lahat na tutulan ang kerida na to. Tutulan ang pamilya Xi. Tutulan ang kerida. Oi, bilisan niyo, hulihin niyo ang keridang to. Vigilant N. Yao Yan. Sinong may lakas ng loob na magkagulo rito? King Chen. Lolo, Kanina, kayo ba yung gumgana-gamak sa aking apo? Imposible, Jan. Piano naging biglan. nasiyag silong naging mayamang kerida na pamilya Xi. Yung babaeng alaga ako ng maayos araw-araw sa loob ng 5 taon. Paano naging heredera ng pamilya Xi? 5 taon tayong magkasama. Bakit mo itinago sa akin ang identidad mo? Hindi ko sinadya itago. Totoo namang ako'y isang ulila. Pero hindi tumigil ang lolo ko sa paghahanap sa akin sa mga nakaraang taon. Binigyan niya ako ng tahanan noong ako'y walang-wala. Pinili kong itago ang identidad ko para maiwasan ang hindi kailangang gulo at para makapaghiwalay tayo ng maayos. Vin Qingchen, kahit na ikaw ay heredera ng pamilya Xi, maaari mo bang burahin ang mga sugat na iniwan mo kay Mingsuan? Dahil sa'yo, hindi siya makatingala sa maraming tao. Tumigil ka dyan. Babalikan kita, huwag mong abusuhin. Ang aking pagpipigil kung hindi. Ipapakilala ko sa'yo kung sino talaga si Song Wei. Ano nang nangyari? Ano ba ang relasyon mo kay Song Wei? Bakit ka nagpanik ng ganyan? Hindi ko kilala ang pangalang Song Wei. Hindi ko yan narinig. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sa palagay ko, ikaw ang Nanloko kay An Mingsuan. Ano NG nangyari? Brownout ba o sira ang screen? Dios KO, ano BAN? Mukhang ang litrato sa screen na to. Kamukhang kamukha ng heredera ng pamilya Jia. Parang oon ga. Si Miss Jia, tahimik at mahinhin. Meron pa palang ganitong mukha. Sino ang nag-edit nitong litreto? Hadian mo agad. Patayin ang screen. Patayin MO. Bakit Montag pinapatay? Hindi ba gusto ni Lily? Naglakalub kang magtaksil sa akin. Jali, habang mainit ang ating relasyon. Puso Montag naman ay kay Anmingsuan. Ang plastic Montag. Sino kang gago ka? Huwag kang magkalat ng tsismis. Alam mo takpi akong sino ako? Ako ang heres ng pamilya Jia. Iris NG Jia? Akala Montag hindi ka o alam? Malapit nang magwako ang Jia. Nasaan ang perang ipinangako mo? Nasaan ang pera? Bakit wala SA account KO? Nilin lang mo ako. Tulong, Mingsuan, zagipin Montag ako. Bitawan mo ako. Mingsuan, tulong Montag ako. Sino ba yung lalaking? Yan? Binunggisan niya ang puli ko. Mingsuan. Dinunggisan ang puri Montag? Ilang bises na tayong nakita? Mabilang mo ba? Dinunggisan mo ako. Pinarat ang Montag ako. Mananagot ka sa akin. Ipapahuli kita. Sige, ipahuli Montag ako. Kapag ginawa mo yan,
Ilalabas ko ang isa pang sekreto. Magkakasabag tayo. Jelly, akala ko simple ka lang. Pero ganito ka pala. Hindi, Mingxian. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi totoo yan, Mingxian. Kasalanan ko rin. Akala ko mabait ka. Pero talagang isang taba ka pala. Dahil sa'yo, ilang beses kong nasaktan si Qin Chen. Yali Songbay, DEPA? Anong gagawin ninyo? Arestado ka sa kasong pagpapatayo ng hitman. May kapatan kang manahimik, ngunit ang lahat ng sasabihin mo. Ay magiging ebidensya sa korte. Ano? Pagpapatayo ng hitman? Sino ang pinapatay? Nagpapatayo siya. Para patayin ako. Mingxian, tulong ng Montag naman si Lily. Matagal na tayong magkaibigan. Hindi Montag. Hahayaang makulong si Lily, di ba? Hindi mo ba narinig? Nagpapatayo na siya ng hitman. Napakasama ng babaeng ito. Hindi dapat patawarin. Akala ko mabait si Jolly, pero ganito pala siya kasama. Dati, nagbigay siya ng peking painting para siraan ang Harris ng Tsi. Ngayon, pumatay na ang nasa isip niya. Totoo yan. Ang mga taong ito, mukhang mabait sa labas. Sa likod, hindi alam kung anong masamang ginagawa. Tingin ko, ang kaniyang mga kapatid ay hindi din mabuting tao. Mga kasama. Ngayon ay ang unang pagkakataon na ang aking apo, na si Wen Qingchen, ay hahap sa mga gawain ng Star Moon Group, hindi inaasahang. Makatatakpo ang ganitong gulo, mahirap talaga ang simula. Sakto? Ngayon din ay aking ipapayag. Na ang aking apo na si Wen Qingchen, bukas ay magiging opisyal na chairman ng Star Moon Group. Lolo, Qingchen, ang mga anak ng pamilya Tsi ay talagang magagaling. Pagkatapos may pasa sa iyo ang Star Moon Group. Ako ay makakapagpahinga na. huwag kang mag-alala lolo, aalagaan ko ng mabuti ang Star Moon Group. Ngayon, sandali lang ang inyong pahinga. Malapit nang magsimula ang anibersaryo ng Star Moon Group. Qin Chen, Sabi ko na, hindi ko kailangan ang iyong jacket. Qin Chen. Kung sinabi mo lang sa akin ng mas maga. Naapo ka ni Loloxi, marahil tayo. Ano ang marahil? Manager Ann, ngayon mo lang nalaman ang tunay kong pagkatao. At ngayon ay pagsisisi. Gusto kitang bawiin, hindi dahil sa iyong estado. Anming Suan, alam mo ba? Na para protektahan ang iyong dangal. Isang kasinungalingan ang itinagal ko ng 5 taon. Ngunit ang kapalit, ayaw mo at umatras ka. Hindi mo ako itinuring na kapantay mo. Matapang ka bang aminin yan? Qin Chen. Kung sasabihin kong gusto kong magsimula muli, para bang? Hindi nangyari ang lahat. Kilalanin muli natin ang isa't isa, ako si Anming Suan. At Anming Suan lang. At ikaw ay si mabait at matapang na Wen Qin Chen. Maaari ba tayong magkabalikan? Anming Suan. Hindi ba't masyadong madali ang mga salitang iyan? Tayo ay parang basag na salamin. Kahit anong ayos, hindi na maibabalik sa dati. Qin Chen, pasensya na. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako nagkamali. At sa tingin mo, saan ka nagkamali? Nagkamali ako sa paniniwala sa chismis, nagkamali ako sa... Hindi iyon ang punto. Hindi mo kailanman itinuring na kapantay mo ako. Ito ang mga dahilan kung bakit ako sumuko. Sa tingin mo, kapag naalala mo ako, naaalala mo ang masasamang karanasan. Kaya gusto mo akong iwasan, pero ayaw mong masabihan ng masama. Kaya napipilitan kang tanggapin ako. At ako ay nagpapasalamat at puno ng pagmamahal sa iyo. Pero bakit? Hindi ako obligadong pakasalan ka. Pareho tayong pantay. Qin Chen, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Hindi na pwede. Hindi na ako makikipag-ayos.